para ma'am na unti-unting bumabalik yung lumang school calendar, gaya po na nabanggit ng DepEd, ito po ay dahil sa consultation sa iba't ibang sector, stakeholders, pero dahil maaga ngayon ang bakasyon ng mga estudyante ngayong taon, hindi kaya maapektuhan po ang learning quote-unquote ng mga kabataan natin, ma'am? Yes, apo. Sentol, ang ginawa po natin, iniklian natin yung break. Yung end of school year break, yun po yung iniklian natin. Kaya po tayo naggumawa ng extensive consultations dahil po dito. Dahil hindi po 2 months yung break natin na mangyayari for the end of school year of 2024 to 2025. Doon naman po sa number of school days, konti lang po yung naging diferensya doon. Nasa 7 days lang po ang difference. Mga 1 week lang po na shorten natin ang ating school year. Kaya din po gradual yung shift natin sa school calendar at hindi natin binalik kaagad na magtapos ang mga bata sa March. Dahil po, yun po yung isang consideration. Makaka-apekto po yun sa mga kailangan pag-aralan o learning competencies ng mga mag-aaral. So wala po yung pangamba, Madam Vice President, about yung tinatawag na learning gap, ano po? Well, nandyan pa rin po yun dahil ilang years na po tayo merong problema po sa pag-aaral at sa pagpapaintindi sa ating mga estudyante. Pero yung school calendar, hindi naman po makaka-apekto sa mga kailangan gawin ng Department of Education para merong